For today's video, ang mapapanood nyo ay yung continuation ng aming glamping experience dito sa Camp Marilag sa Limay, Bataan. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura nitong Tikip Falls na hirap kaming puntahan. At syempre ipapakita rin namin sa inyo kung ano yung itsura ng Camp Marilag, ano yung mga pagkain doon, at ano yung naging itsura ng tulugan namin. At syempre pagkatapos namin umuwi, papakita ko sa inyo kung saan kami kumain bago kami maghiwa-hiwalay. Dito yun sa Lingling Garden Restaurant, kung saan nilibre kami ni Lawrence ng kare-kare espesyal. Ano yung sagot mo? Live sa kare-kare. Yeah! At ipapakita rin namin kung ano yung mga naging aberya namin dito sa trip na to. Kaya kung interesado kayo dyan sa mga pinagsasabi ko, eto, panoorin nyo. Yan, nandito tayo ngayon sa... Ano ulit pangalan nito? Tikip? Nandito tayo ngayon sa Tikip Falls. Hindi naman siya mga falls eh. Parang malakas lang siyang tubig na rumaragasa. Parang masyado siyang mababaw para maging falls. Siguro mga 5-6 feet lang siya. Pwede kang umupo-upo lang dito. Tapos sa una, napakalamig. Pero kapag nasanay ka na, gadap na yung katawan mo. Aray, tinutulak ako ng tubig. Ito, tingnan nyo. Ang masasabi ko sa kanya ay malinaw yung tubig, malakas yung current, at nung time na nandito kami, maganda yung weather. Tapos ayan, may mga kakaibang tutubi rin na color black. First time ko makakita ng ganyan. Pero pangalan niya Tikip Falls. Kaya lang para sa akin, parang masyado siyang maliit para matawag na falls. Yun pala, dun sa may kabilang area, merong ganito. Pwede ka tumalon. So yan mismo yung Tikip Falls. Itong pinaliguan namin, parang part lang siya. Hindi siya talaga yung main attraction. Pero okay na rin kasi pagod na kami, kaya naligo na kami. Tsaka malamig yung tubig. Solid para sa mga malapit ng Puligatin. So sabi ni Lawrence, meron daw entrance fee dito. Pero parang wala namang naningil sa amin. Meron daw 10 pisong environmental fee. Pero wala naman sumalubong sa amin. Pumasok na lang kami dito. Though merong mga signage na kalagay, ito na yung Tikip Falls. May mga naliligo rin kanina. At yung mga nawa ko doon sa mga hayop dito. Mga domesticated na hayop, mga aso, pusa. Paano sila napunta dito? Ano yun, niligaw? Ayun. Payat na nga nung isa yun. Ayun, kawawa yung mga hayop na to. Parang iniwan sila dito. Hindi ko alam kung pagmamayari sila nung parang malapit na mga taong nakatira dito. Pero ayun, payat na nila. Tapos merong nag-iisang pusa. Parang siya yung boss ng mga aso. Kasi siya lang yung nag-iisang pusa dito sa lugar. Tapos ang payat na nila. Siyempre wala ka namang makakain dito. Ang mga ganyan na domesticated na hayop, maasa na yan sa tao. Hindi na nila kayang mag-hunting ng mga para sa pang-araw-araw nilang pagkain. Pwede matulog dito. Parang wala ring kakainan eh. No? Pag nakababad ka na dito ng mga more than 30 minutes at hindi ka masyadong gumagalaw, medyo nakakasawa din eh. Kaya umakyat ako, gusto ko makita yung falls sa ibang vantage point. Mga konting akyat lang, makikita mo, medyo kakaiba nga yung view. Mas maganda siya from nakikita mo dito sa may baba. Mas makikita mo yung mga rock formation. Kumbaga, mas maganda siyang picturean para sa Instagram. Tapos kita mo na malinis talaga yung ilog. Tapos yan, marami ring puno, maraming halaman, kaya malamig. Tapos ito si Lawrence tsaka si Daniel, nagtatalo pa kung makahiya daw ba tong malaking halaman na to. Diba ano yan? Fern? Hindi na alam paano bababa. Okay, uwian na. Hindi pala uwian, papunta na kami sa aming campsite sa Camp Marilag. Let's go! Ano nga ba yung daan dito ba o doon?
Dahil pauwi na kami, syempre mababaliktad yung orientation ng kalsada. Yung mga inahon namin kanina, lusong na. Yung mga nilusong, ahon na. Kaya kahit nagpahinga ka na, may konting challenge pa rin papunta ng campsite. Hindi siya basta-basta nandun ka na bigla. Lalo na dito sa may mabatong part ng trail. Ang hirap niyan, madulas. Kasi ito si Lawrence, di ba? Wala siyang mga dalang damit. Wala kang gamit, Lawrence. Parang sa bahay mo lang ata kami matutulog eh. Ayan, wala siyang pamalit. Nag-bike siya ng nakabrief lang. Ay, napakasarap mag-bike na nakabrief. $19 and 20. Ano yung 19 and 20? Sige. Umaangat yung gulong ko. Try natin kung kakapit ba tong gulong ni Father Bad. Ay! Kayang-kaya nung gulong pero hindi kaya nung nagbabike. Tawag dyan skill issue. Bago kayo umabot ng Camp Marilag, merong area na trail. Matarik siya at maputik, depende kung umulan. Welcome to Camp Marilag. Dito na kami. Yung kalabaw, umakit pa rin. Oh. Huwag mo kasama, nakabrief lang ako. Pang ano to, members only. And finally, nakarating na tayo ng Camp Marilag. Dito yan sa Limay, Bataan. Pag-akyat mo ng mataas na bundok. May signal dito. May signal? Meron. LTE. 2 bars. Whew! Yun na daw ba yun? So, anong meron dito? Ayan, yung dining area nila, malapit siya sa parang sari-sari store nila. Pwede kayo bumili ng mga juice. May chichirya, may soft drinks din. Tapos sabi, ito, meron daw bonfire area. Tapos meron din daw fruit picking area. Tapos meron silang mga parang cottage na parang bahay ng pangsabong na manok. Pero presko yan ha, kahit ganyan. Gawa siya sa pawid. At kung gusto nyo makakita ng mga bagong kaibigan, check nyo yung mga mukha ng mga tao dito sa parang board na meron sila. Oh, pustahan. Sana wag tamaan to. Nasa baba. Lilibasan talaga. Kobe! Puro. Wala akong kwenta sa sports. So, kami pa lang daw yung nag-check-in ngayon kasi Friday pa lang. So, yung buong area, kami lang yung tao. Pero may mga ilan-ilan na dumadalaw pero hindi mag-check-in. So, bukod dun sa napakagandang view ng Bataan, meron ding landscape architecture tong lugar na to. Ayan, ang ganda ng mga pagkaka-arrange ng mga halaman. Porto, di ba? Oh, hindi yan yun. Dalawang kama yun. Ah, ito yung kila, no? Kila Daniel. Ito yung 3. Pagbukas ganun din eh. Paano umakyat dito? Uy, paano to? Ito pala may hagdan eh. Peram Lawrence no susi. Nang magkaalaman na, baka pare-pareho lang pala. Uy, ba't ayaw? At ang laman ng bahay ay... Yorn, 2 kama. Pero siksikan tayo. Yakap-yakap kayo. Patong-patong. Di ba mainit to pag umaga? Ay, hindi naman yero to, no? Hindi, pawid. Malamig daw dito pagkagabi. Talaga. So ito yung magiging bahay namin ngayong gabi. Gawa siya sa pawid. Ba't kaya may tito? Sa papag. Gumagana ang fan nyo? At merong insulated na kisame. Wow, ganda ng view. So ngayon ay naghihintayin muna kami makagamit ng banyong lahat ng tao dahil isa lang yung CR. Kaya ako'y nakahiga muna dito sa labas ng aming bahay para magpahinga. Mauna na silang maligo, ako'y hihiga muna dito at magmumuni-muni sa napakagandang view. Kaya lang habang naisip kong magmuni-muni, bigla na lang umulan. Ayan na, inuulan na kami. At kahit dito sa Camp Marilag, meron silang sariling aso na color brown din. Maamo naman siya. Ganito yung tsura ng tulugan namin.
Sardinas kami dito. Maliit lang siya na kwarto. Sabi, good for 4. Pero parang good for 2 lang to eh. Pero okay lang. Dahil nga pagod na pagod kami, dami naming inakyat, dami naming inahon. Kahit yung pagligo dun sa Tikip Falls nakakapagod kasing lakas ng current. Maga kaming nakatulog dahil sa pagod. At kung maaga kang nakatulog, syempre kinabukasan, maaga ka ring magigising. Aga namin nakatulog kagabi, mga 6:30 pa lang. Tapos nagising kami ng mga 11, ganyan. Kasi hirap na matulog. Paputol-putol na. So dito kami nagstay sa Camp Marilag. Tapos meron silang parang mga kubo-kubo na tawag nila is tipi. Or parang yung bahay daw ng mga Indian. Pero triangle siya, parang bahay ng kalapate. Tapos maganda yung view. Yun nga, kita mo dun sa dulo yung Arayat yan eh, no? Tapos dito sa kaliwa yung Mount Samat. Tapos banda dun sa malayo, kita mo yung Manila. Kaya lang, maulap. Kaya hindi kita yung sunrise. Tapos yun pa pala, walang aircon yung mga kwarto. Electric fan lang. Ang tanong ko lang, paano kung summer? Mainit kaya dito? Or maginaw pa rin dahil nasa bundok ka tapos puro puno lang dito. Ano ngayon eh? November, maginaw, kaya magagamit mo yung kumot nila. So, eto yung naging kama namin nung overnight. Tingnan nyo kung gaano kasikip pala in person. So, itong mga space na to, isang tao yung kasya dyan. Saktong-sakto lang para makaikot ka ng kaunti. Tapos pag nasa corners ka, medyo masikip na kasi yung kisame na yung katabi mo. Okay naman, nakatulog naman kami. Buti maginaw at walang lamok. Pero para doon sa mga planong mag 4 people dito, tingin ko 3 is agad. 4, okay lang kung close kayo. Tapos may electric fan pala. Laking tulong yung electric fan. Tapos buti papag yung sahig, kaya pumapasok yung hangin. Habang kumakain kami, merong kinikwento to si Manong sa amin. Sabi niya, kagabi daw, mga 10 oras na ng gabi, meron daw foreigner at Pinay na gustong mag-rent ng tipi nila. Pero 3 hours lang daw, hindi overnight. Nangimuha ng tipi, 3 oras lang daw. May mga motel naman na mas mura. Tsaka hindi pa malayo. Hindi pang gusto-gusto kami ng mga yan, mga kabit-kabit na ganyan. Nagpupunta yan. Alam mo ah. Aray ko alam mo Umulan na. Mas mahirap na babain to kasi maputik. Mukhang mauulit yung Bataan Killer Lupa. Ito yung putik dun eh. Oh, bilas. So ang checkout namin dito ay 12 noon. Yan yung pinaka-latest. Try namin mag-checkout ng mga ganong oras para makasakaling lumipas yung ulan. Pero sa lagay ngayon, hindi na matutuyo to. Putik na to all the way. Well, maikli lang naman yung segment na may putik eh. Pero mahirap bumaba kasi sobrang tarik. So kapag nagka-camping kayo sa taas ng bundok, mabilis magbago yung panahon. Kung kanina nakikita pa natin yung skyline ng Pampanga, ngayon ayan na siya. Wala ka nang makita, para na siyang Silent Hill. Ang kapal ng hamog. Oh, ayan, wala nang makita, puro hamog na lang. Kung akala nyong malabo yung camera ko, hindi. Hamog yan, tignan nyo to. Pero dahil nga maputik yung lugar, 'di ba? Naisip ko na i-deflate yung gulong. Yan, bawasan natin yung tire pressure para kapit na kapit. So ano bang nagagawa kapag binabawasan mo yung PSI o yung tire pressure ng gulong? So syempre ito yung gulong mo, 'di ba? Kapag mataas yung tire pressure, mas matigas siya. Meaning, konting parte lang ng gulong yung sumasayad sa lupa. Pero kapag dineflate mo siya ng kaunti, lalapat yung lahat ng knobs dahil mas malambot yung gulong. So mas maraming traction against sa kalsada. So yun yung dahilan kung bakit ko binawasan yung tire pressure ko. Pero merong magiging magandang effect yan mamaya. Ito na, dito na ako madudulas. Bike wash na naman. Huwag nyo na kasi hugasan. Dahan-dahan ah. Sa harap ka magpreno, sa harap. Eh kasi, ang bigat nito. Kumaganon. Round 1. Safe. Safe.
Ang kapit ng tsinelas niya. Before and after. Ito yung before. Okay. Yan na, sinakyan na ni Oming. Oh. Ayan na, uwi na kami. Papadyakin na ulit namin hanggang Balanga. Pero ako, diretso ng Orani. Kung kailan tayo umalis, dun lumalabas yung view eh, no? Bird's nest. Dito ka sa bato umapa ko. Ay! Paunahin mo yung bike para may pangtukod ka if ever matumba ka. Yan. Tama Lawrence, di ba dito? Para sa ruta namin pa uwi, dito kami dadaan sa kabilang side. So parang niloop namin yung Ahon area. Let's go. Sobrang lambot ata nung gulong ko. Ano to? Ba't napakasukal? Ganitong weather lang. Wow. Teka, hawakan ko. Okay na. Nakakatakot, puro lumot. Alam ko kakanan eh. Kanina pa kami lumulusong, tapos puro dahon na ngayon nasa kalsada. Dito 'di ba kanan? Oh. Nahulog. Ang alat bigla ng bite mount, nahulog sa sahig. Paano? Bomba daw. Paano mo bobombahin yung bike? Uy, may log E. May ilog oh. Alam nyo ba na ang dumi na ng likod nyo? Kita mo to yung likod ni Tori. Mas kita yung sayo kasi kulay puti. Mark wash! Nandito na kami sa malawak na highway. Hindi ko alam kung saan to, pero for sure ang tumbok nito ay sa bayan na. At sigurado kong alam na ni Lawrence yun. Pesa ata dito eh. Patrick Swimming Pool. Lawrence. May bike shop ba dito? Meron. Sabi na eh. Kaya pa ba i-pump to? Na-unseat eh, no? Bus na ba yung sealant niyan pag ganyan? May ano kaya sila doon? May pump? Ay, Nasobrahan ko yung deflate eh. Ang tumitigas naman. Ang ina, gago na nakaraan, nag-flirt tayo, harap naman. Coming to the rescue. Sabi ko pa naman, papatawas ko tong bike pag na-flat. Mukhang it's time. Feeling ko Marty pa ako yan. Hindi na sobrang baba ng PSI. Tapos nung nag-no hands ako, lahat ng bigat ko nasa likod. Na-unseat siguro. Tumitigas ba? Malambot. Kailangan compressor. Pero kahit walang sealant, magsasara ba yan? Nung time na to, medyo kinakabahan na ako kasi wala namang Grab dito or taxi. Hindi ko alam paano makakauwi kung hindi namin maayos tong gulong. So nagpahanap ako ng bike shop kay Lawrence, buti na lang meron siyang alam. Kaya ayan, sila magbabike papunta doon para ma-check nila kung bukas or sarado. Ako naman maglalakad. Minsan yung malas, hindi siya dala ng kamalasan mismo eh. Dala siya ng katangahan. Sobrang deflated nung gulong na unseat.
may nakita kaming bike shop. Hindi siya actually bike shop eh. Tindahan siya ng mga gulong. Tapos meron silang air compressor. Hindi namin kailangan magpa-vulcanize. Kailangan lang namin yung compressor nila para mapalapat ulit yung bead ng gulong dito sa rims. Kuya, pwede po makihangin. Pwede makihangin. May adapter kaya, Presta? Ilagay mo yung ano. Okay, mali. Di ba? Okay na yan. Fight na yan. Talamat. Boss, magkano yun? Wala ka? 50. Okay na? Oh, sige na, okay lang. Salamat ha. Yo. Makauwi na ako ng buhay. Okay na, dapat magdala kayo ng converter. Presta to Schrader ba? Schrader to Presta. Para makapagpahangin kayo dito sa mga talyer ng motor. Papabomba daw. Bomba na. Boss, palakas naman boss. Third na to. Wala, tangin na, 2-star lang kayo sa akin. Eventually, naawa ata sa amin yung mga tropa ni Lawrence. Nilabas nila yung ginagamit nila sa auto kapag naglilinis. Ayan, meron silang compressor kaya mas malakas na yung buga ng tubig. Salamat. Labas ang puti. Tapos namin magpa-bike wash dahil putik-putik yung mga bike namin. Umuwi na kami. Hindi na kami dumaan sa highway pero dito na sa looban ng bayan ng Limay. Dito kami dumaan ng papunte. Ang daming tagak. Mga bata talaga eh, no? Tayin ko lang sila. Grabe, nandun kami kanino. Dito tayo kakain sa Lingling Garden Restaurant sa Pilar. So itong area na to, para siyang tagong area eh. Pero pag pumasok ka sa loob, ang laki pala niya, para siyang warehouse. Tapos tinadtad nila ng mga upuan, mga kubo. At ang dami ring nagsaserve, so alam mo na maraming kumakain dito. Sagot daw ni Lawrence eh. Ano yung sagot mo? Large siya kare-kare. Yes! Ying-ying yata naririnig mo yan. Ying-ying yung sa Binondo. Mayari nito ang klase ko. Yang chow rice or Shanghai rice? Yang chow daw, sabi ni Tori. Sige, isang yang chow rice, tapos... Ay, ina, sorry. Plain rice. Isang yang chow rice. Sige, isang yang chow rice. 30 lang yung per cup, please. 6 Yun na lang, sige. Plain na lang tayo, may sabaw eh. Kuya, pa-cancel ng yang chow Plain na lang para bagay doon sa sabaw. Isang rice lang kayo? Large yung area. Siyempre, baka lingling nga. Lorenzo. Mapagpanggap. Ito na yung ulam pala natin lahat, ano? Okay lang ba? Ang pinadadun ko sa'yo, sir. Sige, thank you. Nakablog ka, sir. Oo. Okay lang. Nagulat ko. Ayan, masarap talaga kumain kapag pagod na pagod ka na. Parang yan yung cherry on top ng bawat bike ride, yung pagkakain na kayo. Tsaka kung naalala nyo, yung mga pagkain dun sa Marilag, puro processed food, mga tosino, parang pagkain ng bata. Pero dito, real food na real food.
Tsaka mas masarap kasi libre ni Lawrence yung kare-kare. Kaya lagi kayo sasama dyan kay Lawrence kasi i-sponsoran niya yung trip nyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Lawrence. Bill reveal 2480. Okay, tapos na kami kumain. Pauwi na kami ngayon. Pero hindi, magkakape pa raw pala. So nandito tayo ngayon sa Bean Addicted Coffee dito sa Balanga, Bataan. Dito sila nagkape pagkatapos namin kumain dun sa Lingling. Para siyang compound na ginawang coffee shop. Dati nadadaan na ako dito pero hindi ko alam na may coffee shop pala dito. Baka bagong bukas lang to. Dito kami ngayon sa Bean Addicted Coffee sa Balanga. Ano order nyo? Sea salt, tsaka iced americano. Dito sila nagkape hanggang sa dumilim. Ginabi na kami. Hatid natin sila sa terminal. Hindi na nagbago dito. Traffic pa rin lalo na paggabi. Dito kasi yung terminal eh. Na ngayon ay ginawa na nilang SM. Akala ko nung una, hinahatid namin sila sa terminal kasi may mga uuwi na magbabas lang. Yun pala, ako yung hinahatid nila. Kasi yung mga gamit ng mga taong to, nandun pa pala lahat sa bahay ni Lawrence. Bye-bye. Ingat. Hindi ko abot! Ingat ha, ingat. Ngayon na ine-edit ko tong video na to, naisip ko ang daming times ko na rin palang bumalik dito sa Bataan para lang mag-enjoy no. Kasi nung bata ako ayaw ko talaga dito sa lugar na to. Feeling ko baduy dito o kaya mapaghihiwanan ako ng mundo pag dito ako lumaki. Dati kasi taga Manila kami, tapos lumipat lang kami dito dahil sa trabaho, tsaka yun yung gusto nung magulang ko. Nung una, nainis ako sa kanila. Sabi ko, bakit dito kami nakatira? Pero dati pa yun, wala pa akong alam nun. Hindi ko kasi nararanasan yung mga struggles nila bilang mga adult na taong napipilitang mabuhay sa Manila para lang kumita ng pera. Pero habang tumatanda ka, maintindihan mo na lang talaga yung dahilan eh. Kapag sobrang bilis ng buhay sa Maynila, mahirap nang sumabay. At hindi lahat ng tao gusto yung gantong pacing ng buhay. Sa probinsya, mabagal ang usad ng oras. Kahit nga internet or mobile data, napakabagal dito. Pero okay lang yun sa akin kung ang kapalit naman ay malayo sa ingay, anxiety, at kung ano-anong stress na dala ng syudad. Kung mayaman nga lang ako dito na ako bibili ng lote. Magpapatayo na akong bahay dito. Bahala na kayo sa Manila dyan. At doon nagtatapos ang aming maiksing camping. So nagstay lang ako ng isang gabi dito sa amin. Tapos uuwi na rin ako kinabukasan. Binisita ko lang yung mga pusa namin. Tapos iwan ko na yung bike ko dito. At shoutout nga pala kay GoFar. Ito yung bagong telang gamit nila sa mga t-shirt nila. Dry fit siya. Tawag nila Feather Flex ata. So mabibili niya yan sa Facebook page ni GoFar. Follow niya siya. Masarap siya isuot. Parang walang damit. Pero meron. Kaya yun, kita-kita ulit tayo sa Manila.